Legal counsel ni PRRD na si Attorney Nicholas Kapman nagsalita na ukol sa totoong status ni PRRD sa The Hague. Lacson at Soto nagkasundo na magretiro na, Saldico tukoy na kung nasaan. Lahat yan pag-uusapan natin. Hello pala sa lahat, kakampi ako ng tama at inaapi, kaya kung bago ka lang sa channel na to at tulad ko na suportado ang tama, tara magtulungan tayo kabayan. Senate President Soto at Sen. Lacson plano ng magretiro sa politika sa taong 2031. Ibinunyag ni Senate President Tito Soto III na siya at si Senador Pampilo Ping Lacson ay may personal na kasunduan na hindi na sasabak sa anumang halalan pagdating ng taong 2031. Ayon kay Soto, na pagkasunduan nilang dalawa na panahon na upang mamahinga at maglaan ng oras sa pribadong buhay matapos ang dekada-dekadang paglilingkod sa bansa. Ayon kay Tito Soto, kahit pwede pa akong tumakbo sa 2031, nagkausap na kami ni Senator Lacson sa edad naming pagdating ng panahong yon, mas pipiliin naming magpahinga at magretiro. Sa edad na 83, pagsapit ng 2031, sinabi ni Soto na nais na niyang tahakin ang tahimik na yugto ng kanyang buhay. Aniya, hindi na niya hangad ang kapangyarihan o posisyon kundi kapayapaan at oras para sa pamilya. Mula sa kanilang matagal na partnership sa Senado hanggang sa kanilang pagtakbo noong 2022 elections. Nananatiling matatag ang pagkakaibigan ni Soto at Lacson. Sinabi ni Soto na bago tuluyang magretiro, tututukan pa rin niya ang mga reformang nasimulan sa Senado, kabilang daw ang mga advokasya sa edukasyon, kultura at good governance. At dahil nga po dito, umani ito ng samud-saring reaksyon mula po sa mga netizen. Ayon sa kanila, wag nang antayin daw na mag-2031, mag-resign na daw agad. May nagsasabi naman na bumalik na lang daw sa Itbulaga si Tito Soto at isama na din daw si Ping Lacson. Ilan lamang po yan sa mga komento ng mga netizen. Kayo ba? Ano po ang komento ninyo dito? Samantalang, ulat naman po ni Jay Sonza tungkol sa kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte, nagdulot ng espekulasyon. Nag-viral ang social media post ni Jay Sonza, kilalang dating journalist at columnist, kung saan binanggit niya na natagpuang walang malay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang detention room sa ICC detention facilities sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng ICC ng kampo ni Duterte ang naturang impormasyon dahil dito nananatiling usap-usapan ang tunay na lagay ng dating Pangulo habang hinihintay ang anumang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. At kanina naman po nakita natin na nilinaw po ni Attorney Nicholas Kapman ang tungkol sa status nitong si PRRD. Sabi po ni Attorney Nicholas Kapman, I would like to state in no uncertain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue. Ayan po, hindi totoo. I have just spoken to him and he is stoically awaiting the judgment of the ICC Appeals Chamber on the matter of interim release. So, hindi po yan totoo kasi yung iba nagpapanik na po. So, okay lamang po si dating Pangulong Duterte dito po sa The Hague, Netherlands. Samantalang usapang Saldico naman tayo, siya po ay huling namataan dito po yan sa Japan, ayon yan kay DILG Rimulya. Pero bago yan, ang arrest warrant po ni Saldico ay isinilbi na sa kanyang kondo sa Taguig ngayong Sabado, subalit selyado daw po at walang tao, walang natagpuan ang ating mga kapulisan. Tumambad po ang selyado at walang tao na datngan sa condominium unit ni dating Congressman Saldico sa Bonifacio Global City or BGC Taguig nang isilbi po ng kapulisan natin ang warrant of arrest laban sa dating mambabatas ngayong araw yan ng Sabado, November 22. Tinungo ng mga tauhan po ng Southern Police District at Taguig Police Station ng naturang kondo ng dating mambabatas para isilbi ang warrant, subalit ayon sa caretakers, halos isang buwan ng selyado ang naturang unit. Wala ding humarap na kaanak o sino man ng katuki ng mga awtoridad ang pintuan ng condo unit. Matatandaang naunang inisyo ang warrant of arrest sa dating mambabatas at iba pa
na nakatanggap umano ng malaking halaga ng kickbacks mula sa flood control projects. Subalit nauna naman nang itinanggi ni Ko ang mga aligasyon laban sa kanya. Nauna nang sinilbi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa kanilang pupuntahan ang mga address ng mga bahay ni Ko para sa pagsisilbi ng arrest warrant at kung sakaling nasa ibang bansa pa talaga ang dating mambabatas, hihilingin po nila sa International Criminal Police Organization or Interpol na mag-issue ng notice para sa pag-aresto kay Ko. Gayon din hihilingin sa Department of Foreign Affairs or DFA na kansilahin ang kanyang pasaporte. So hihingi na po ng saklolo sa Interpol para po mas mapabilis yung pag-aresto dito kay Saldico. At sana lang, pag nangyari po yun na matagpuan nila at maaresto nga nila itong si Saldico ay maayos and syempre safe na makarating po siya dito sa ating bansa. Kasi ayaw naman nating magkaroon ng Saldico International Airport. Alam niyo naman po siguro yung nais kong tukuyin dito. Marami nagsasabi mga kababayan na ano pa daw yung purpose na alam daw naman na nasa ibang bansa, bakit daw hinahalughog at tinitingnan sa kondo. So, sa aking pagkakaalam, no, kapag may warrant na, kahit alam mong wala na sa bansa natin yung suspect o yung aarestuhin, kailangan pa rin nilang puntahan yung bahay kung saan naka-address yung warrant for record purposes para makagawa po ng extra hakbang gaya ng pag-file ng report sa Interpol at ma-request ng extradition. Ganon po yun. Samantalang ayon naman po sa report, itong si Saldico daw ay gagawa ng legal remedy sa tamang panahon versus sa arrest warrant. Yan po ang sabi ni Attorney Rondain. Inihayag po ng kampo ng nagbitiw na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na gagawa ito ng legal remedy sa tamang panahon laban sa arrest warrant sa kanya at sa posibleng panibagong isang pangkaso ng graft at plunder kaugnay sa pagkakadawit niya sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Paliwanag ng kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain na sa ngayon naniniwala silang susundin ang regular procedures sa pagsisilbi ng arrest warrant, kaya't gagawa sila ng legal na remedyo sa tamang panahon. Bumuelo din sa pagsagot ang abogado sa rekomendasyon ng Department of Public Works and Highway na maghahain ng mga kasong plunder at graft laban kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez hanggat maberipika nila ang katotohanan. Matatandaan itong Biyernes, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inirekomenda ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure ICI ang pag-usig kina Ko at Romualdez para sa posibleng kaugnayan nila sa maanumalyang flood control projects. So sana mas mapabilis po ang pagtugis dito kay Saldico at safe siyang makarating dito sa ating bansa. At patunayan niya yung mga sinabi niya sa video statement na inilabas niya nung nakaraan. So kayo mga kababayan, ano ba ang komento niyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.